Effectively allowing the Justice Committee of the House of Representatives to proceed with the impeachment proceedings. Impeachment case laban kay Ombudsman Mercedes Gutierrez may go signal na ng Korte Suprema. Mga kongresista, kakaririn daw ang pagdinig sa kaso. May 2,000 pamilya sa bahay todo sa QC na abo ang mga tirahan. Dating Military Budget Officer George Rabusa, wala raw hawak na ebidensya para idiin si GMA sa katiwalian sa AFP. Hong Kong Court planong kunin ang testimonya ng mga Pinoy na nadawit sa Luneta hostage crisis sa pamamagitan ng internet. Sa Action Sports, Manny Pacquiao at Sugar Shane Mosley muling nag-face-to-face. Sa Makata Super Video, mga astig na saranggola humataw sa India. At ambisyosong robot, ang galing ng tao ay gustong maabot. Magandang gabi. Ngayong ika-15 ng Pebrero. Ang mga maaaksyong balita. Maaari nang ituloy ng Kongreso ang pagdinig sa impeachment case laban kay Ombudsman Mercedes Gutierrez. Pinaboran ng 7 mahistrado ang pagsalang sa Ombudsman sa House Justice Committee. Pero sa kabila nito, sinasabing hindi pa tapos ang boxing para sa Ombudsman. Ikwento mo, Edison Reyes. The court embanked in a vote of 7-5-2 with 1 abstention, has dismissed the petition of the Ombudsman. 7 justices ang pabor na ibasura ang hiling ng Ombudsman. Kabilang dito sina Justices Conchita Carpio Morales, Antonio Carpio, Eduardo Nachura, Maria Lourdes Sereno, Martin Villarama, Roberto Abad at Jose Mendoza. The majority has decided that there is no denial of due process since respondent can file an answer after the complaints have been declared sufficient in form and substance. 5 justices naman ang kumatig kay Gutierrez. Sila ay sina Chief Justice Renato Corona, Justice Brion, De Castro, Peralta at Bersamin. 2 justices ang nagsabing maaaring ipagpatuloy ang unang reklamo, pero hindi ang pangalawa. Sila ay sina Justice Del Castillo at Justice Perez. Hindi naman bumoto si Justice Presbitero Velasco dahil membro ng House Justice Committee ang kanyang anak. Iginigiit ni Gutierrez sa kanyang petisyon sa Korte Suprema. Hindi siya maaaring masampahan ng parehong kaso sa loob lang ng 1 taon. Pero sagot ng Korte Suprema, iisang case proceeding lang ang dinidinig ng House Justice Committee. Kahit pa 2 reklamo ang nakahain sa plenaryo, kaya walang nilabag sa 1-year ban. Sabi pa ng SC, dapat daw sinagot muna ni Gutierrez ang mga paratang sa kanya bago siya nag-ain ng petisyon para harangin ang 2 kaso. Thereby effectively allowing the Justice Committee of the House of Representatives to proceed with the impeachment proceeding. Pero paglilinaw ng Korte Suprema, hindi pa pinala ang desisyong ito. May 15 araw pang palugit ang Ombudsman para mag-ain ng motion for reconsideration. Edison Reyes, News 5. 2 impeachment case talaga ang kinakaharap ni Ombudsman Mercedes Gutierrez. Pero pinagsama na lang ito ng Kamara at sabay itong binweltahan noon ni Gutierrez sa isang petisyon. Ito yung ibinasura ngayon ng Korte Suprema. Galing ang reklamo sa iba't ibang grupo, gaya ng Akbayan, Bagong Alyansang Makabayan, Courage at Kilusang Magbubukid ng Pilipinas ang naghain ng reklamo laban kay Gutierrez noong 1 taon. Ang dahilan, ang kawalan umano ng aksyon ni Gutierrez sa iba't ibang kontrobersyal na kaso. Kasama dyan ang kontrata ng Mega Pacific sa COMELEC noong 2003, $329 million project ng ZTE sa NBN at ang Hello Garci scandal. Kabilang din sa mga pinatulog daw na kaso ni Gutierrez ang 728 million peso fertilizer fund scam at ang kontrobersyal na kaso ng Euro Generals. Isa sa mga mahalaga at makapangyarihang posisyon ang pagiging ombudsman. Siya ang may kakayanang kasuhan ng mga empleyado
empleyado at opisyal ng gobyerno na sangkot sa katiwalian. Kaya rin niyang ipasuspindi, i-demote o patawa ng parusa ang sino mang mapatunayan na nagnakaw sa kaban ng bayan o umabuso sa kapangyarihan. Hanggang 7 taon pwedeng manilbihan ng ombudsman, pwede lang siyang maalis kung magre-retiro o mai-impeach. Sa isang press statement, sinabi ng tagapagsalita ng ombudsman na hindi pa raw natatanggap ni Ombudsman Merceditas Gutierrez ang naging desisyon ng Korte Suprema. Pag-aaralan pa raw ni Gutierrez ang kanyang susunod na hakbang, kabilang narito ang paghahain ng motion for reconsideration sa loob ng 15 araw. Ilang beses pong sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ni Ombudsman Gutierrez pero hindi siya mahagilap. Samantala, halos 300 bahay sa Quezon City ang naabo matapos lamunin ng higanteng apoy kagabi. Ang dahilan ng sunog, ang sangkaterbang iligal na koneksyon ng kuryente sa lugar. Ikwento mo, Franz Noguera. Kanya-kanyang hakot ng mapapakinabangan pang mga gamit ang mga residente ng Sinagtala Compound, Bahay Toro Village sa Quezon City. Ang iba, matyagang namulot ng mga bakal at yero para ibenta. Pero ang pamilya Eder, mas gusto raw na gamitin ang mga sunog na yero para muling maitayo ang kanilang tahanan. Ayaw nilang pumunta sa evacuation center. Kasi kasi marami ng tao doon maghalo-halo yung, alam mo naman, maliliit pa yan, mabilis yan mahawaan. Ganito rin ang pananaw ng kapapanganak pa lang na si Aling Marisa. Dito na lang muna kami pang samantala. Ayaw namin kasi masyado ng maraming tao. Dito kahit papaano nakakaraos kami dito. Hindi naman magkanda-ugaga ang padre de pamilyang si Mang Andres sa paglilinis sa naabong bahay para may matulugan ang kanyang pamilya ngayong gabi. At dahil walang trabaho, ang panawagan niya, ang kailangan po namin yung pagkain. Kasi naubos yung pera namin, nasunog. Tapos yung tutulugan namin, lalo yung mga bata yung apo ko. Kasi kagabi pa ito wala pa kaming tulog. pasado alas 9 kagabi nang sumiklab ang sunog sa Bahay Toro. Sa lakas ng apoy, nadamay rin pati ang katabing barangay Bago Bantay. Mag-aalas 3 na ng umaga nang maapula ang sunog. System overload dahil sa mga illegal na koneksyon ng kuryente ang tinitignang pinagmulan ng sunog. Siyempre, unang problema natin dito yung pagpuposisyon ng mga fire trucks kasi makikipot yung kalsada Kailangan yung truck natin, may ayos natin. And then pag nakapasok yung truck, wala na siyang dadaanan So kailangan natin magkaroon natin na tawag na engine relay na yung mga tubig ng truck na nasa likod, may padala natin sa harapan upang continuous yung supply ng tubig na sa fire scene. Sa 250 pamilyang nawala ng tahanan, higit 100 pamilya ang sumisilo ngayon sa covered court ng barangay. Bukod sa lokal na pamahalaan, nagpaabot na rin ng tulong ang Action Center ng TV5 para sa mga nasunugan. Malaking bagay po yun kasi unang-una kami naman ready naman kami sa aming mga hot meals, but kung mayroong mga augmentation na ganyan, natutuwa po ang mga tao kasi malaking bagay po sa kanila yun. Franz Noguera, News 5. Sinamahan ng News 5 ang mga bumbero sa pagresponde sa sunog sa Bahay Toro sa QC kagabi. Matindi ang kampanya ng Bureau of Fire Protection lalo na't nalalapit na ang Marso na tinuguri ang Fire Prevention Month. Pero ang eksena, naging mala-impyerno pa rin. Narito ang report. Dito tayo ngayon sa Barangay Bahay Toro at merong alert level 4 o Delta na sunog. Titingnan natin ngayon. Mabilis daw rumisponde yung mga firefighters natin. At eto kita natin, nahihirapan nga sila dahil medyo masikip ang daan. Sa isang simpleng siklab, maaaring mag-umpisa ang trahedya at panganib na gaya nito. Meron tayong kasibihan na sinasabi ng mga tao na mas gusto nilang manakawan kaysa sa masunugan. Ang sunog kahit na anong oras ng araw maaaring mangyari. Kita natin ito gabi, isang malit na kandila, maling paggamit ng jumper cable, o di kaya yung mga tinatawag na faulty wiring. Ganito ang maaaring mangyari.
At sa likod ng ingay ng binobombang tubig, mga sirena ng bumbero at lagablab ng apoy ay ang hinagpis ng mga nawalan ng tahanan. Masakit mawala ng bahay, pero wala nang sasakit pa kung pati sariling anak madadamay pa. Dina, kasamang nasunog ng bahay niya sa Bahay Toro, ang 5 taong anak na si Manny. Agad kong dinala si Bernardina. Walang pagkain at walang gamit na naisalba. Ang tanging konsuelo na lang niya ay buhay pa ang natitirang 7 anak. Isang sunog ang nangyayari sa bansa halos kada 1 oras ayon sa Bureau of Fire. Sa pagkakataong ito, isa si Aling Bernardina sa minalas na mapabilang sa estatistika ng mga nasunugan. 2 linggo bago ang Fire Prevention Month. Paolo Bejones, News 5. Oops! Matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe! Mataas ang lipad! Abay, teka! Pepe pala yan, ba't ko pinapakialaman? Kung saranggola din lamang ang hanap nyo, mga giliw kong kabataan, sa inyong makikita, tsak nahahangaan, napakarami pa, at kay gaganda naman, inyo nang tunghayan! Republic Day sa India ay sarap tingalain. Mga saranggolay, humbataw sa hangin. Sa iba't ibang bansa ito ay nanggaling upang sa festival sila'y paliparin. Bili na kayo sa akin ng saranggola. Kaso may tubo eh. 5-6 lang. Lahat ng sumaksi ay ubod ng saya. Di man lang natakot sa hugis buhay. Malaking teddy bear bida rin talaga. Pero yung mas gusto ko, yung may-aring dalaga. Sa akin ayaw lumipad. Di pa naman yung bayad. Trivia time na tayo tungkol sa mga kite o saranggola. Taong 2005 sa New Zealand, ginawa ni Peter Lynn ang pinakamalaking saranggola sa buong mundo. Ito ay walang iba kundi ang The Flag of Kuwait. May bigat itong 200 kilo at sukat umaabot sa 4,500 cubic meters. Wow! Ang laki! Ang tinaguriang world's largest kite naman ay ang kanyang trenabaho sa loob ng 31 araw. Wow, mga bata, ha? Maganda yan yung may mga laruan kayo. May tanong ako sa inyo, anong kite o sinong kite ang gwapong-gwapong lumilipad? Sirit na, ang pinakagwapong kite na lumilipad ay si Super Makaita. Ako yun. Ito pa rin po si Makata. Nagbibigay na naman ng impormasyon, edukasyon, leksyon. Dito lang sa Aksyon! Dating AFP Budget Officer George Rabusa, hirap nga bang idawit si dating Pangulong Arroyo sa hokus-pokus sa pondo ng militar? At People's Champ Manny Pacquiao at Shane Mosley, muli nga bang nagkaangasan sa Amerika? Humugot ng isang malaking